8:00 ng umaga noon sa isang maliit at tahimik na gusali sa Osaka, isang Vietnamese na babae ang maingat na umaakyat sa sirang hagdanan sa kanyang apartment. Kasunod niya ay isang lalaki na kapitbahay niya mula sa itaas na palapag. Tahimik ang kanilang mga hakbangin, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Sa unang tingin, tila normal ang eksena, ngunit ilang oras lamang ang lumipas, ang tahimik na gusali ay naging sentro ng kakilakilabot na krimen. Sa loob ng nakasarang apartment sa itaas, natagpuan ng lalaki na nakahiga sa isang pool ng dugo at malubhang sugatan at halos wala na itong malay. Ano nga ba ang nangyari sa kanya at sa loob ng apartment na iyon at bakit biglang naglaho ang babae ng walang bakas? Samahan niyo akong himay-himayin ang detalye ng kasong ito na naganap ulit sa isang mapayapang bansang Japan, at bago natin simulan ay kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Ang Osaka ay isang lungsod na laging abala pero laging maaliwalas, lalo na pag sumasapit ang Abril. Ngunit sa tahimik na residential area ng Yodogawa Ward, isang nakakatakot na trahedya ang naganap sa loob mismo ng isang maliit na bento shop na tinatawag na Hakahakate Mitsuya. Tanghaling tapat noon ng Abril 3 taong 2022, nakaramdam ang may-ari ng shop na may mali. Isa sa kanyang part-time na empleyado, isang mahinahon at masipag na Vietnamese na babae na laging nasa oras, ay bigla na lang nawala matapos ang kanyang maikling morning break. Hindi siya nag-text, hindi tumawag at hindi rin bumalik sa trabaho tulad ng dati. Dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam, agad na tiningnan ng may-ari ang CCTV footage ng shop. Ang lumabas sa screen ay lubhang ikinagulat nito. Bandang 8:35 ng umaga, nakita niya ang dalagang babae na umaalis sa shop kasama ang isang lalaki na nakatira sa ikalawang palapag ng parehong building. Nagpalitan sila ng ilang salita at sabay na umalis. Humigpit ang dibdib ng may-ari at ramdam niya na may malalang nangyayari, kaya agad siyang tumakbo pataas sa ikalawang palapag at kumatok sa pintuan ng apartment ng lalaki. Ang nakatira roon ay isang 59 anyos na Japanese na lalaki na matagal nang nag-iisa sa maliit na apartment. Nang kumatok siya, binuksan ng lalaki ang pinto na may kakaibang ekspresyon at nanginginig na boses. Inamin nito na dumaan siya sa bento shop kaninang umaga para bumili ng pagkain, pero iginiit niyang wala siyang alam kung saan napunta ang Vietnamese na empleyada. Ngunit ang paraan ng kanyang pagsagot ay palpak at may pag-iwas sa tingin at kakaibang paghinto bago magsalita. Ito ay nagparamdam sa may-ari na may malala talagang mangyari. Siya ay kinutuban ng labis pero wala siyang malinaw na ebidensya, kaya napilitan siyang umalis at pinilit kumbinsihin ang sarili na baka simpleng lumabas lang ang babae para sa personal na dahilan. Bumalik siya sa shop at nagpatuloy sa paglilinis ng counter at pag-aasikaso ng mga customer, pero hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang tinatawagan ng cellphone ng kanyang empleyada pero walang sumasagot. Walang tumatanggap ng tawag niya at walang mensaheng bumabalik. Pagsapit ng hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga bahay sa Yodogawa Ward, wala pa ring bakas ng Vietnamese na babae. Sa puntong iyon, hindi na makapagtiis ang may-ari. Agad niyang tinawagan ang pulisya sa Osaka upang i-report ang misteryosong pagkawala ng empleyada sa Hakahakate Mitsuya. Ito ang simula ng isang nakakagulat na investigasyon, at kung ano ang matutuklasan ng pulis sa apartment sa ikalawang palapag ay ikakagulat ng buong Japan. Pagkatanggap naman ng ulat, agad na nagsagawa ng investigasyon ang pulisya sa Osaka. Mula sa paunang pahayag, mabilis nilang naunawaan na hindi ito ordinaryong kaso ng nawawalang tao. Ang kakaiba dito ay nawala ang Vietnamese na empleyada agad matapos siyang lumabas ng shop kasama ang lalaki na nakatira sa ikalawang palapag. At simula noon, wala nang nakakita sa kanyang muli. Agad nagkawatak-watak ang mga investigador at nagtipon sila ng mga impormasyon tungkol sa buong building kung saan ang ground floor ay kinaroroonan ng Hakahakate shop, habang ang itaas na palapag naman ay mga maliit na paupahang apartment. Pagsapit ng dilim sa Osaka, tahimik na lumapit ang pulisya sa apartment ng 59 anyos na lalaki, ang nag-iisang unit na nanatiling sarado mula pa kaninang umaga.
Hating gabi ng Abril 3 nang paulit-ulit nilang katukin ng pinto. Walang tugon, walang tunog, at sa loob ay tanging katahimikan lang. Patay ang ilaw sa loob ng kwarto at lahat ng pinto ay nakasara at nakalak mula sa loob. Dito naging malinaw sa mga investigador ang kanilang kutob. May malala talagang nangyayari at isang opisyal ang bumulong sa katrabaho niya. Kung buhay pa ang babae, bawat segundo ngayon ay napakahalaga at wala nang mag-aatubili dapat. Bandang 11:35 ng gabi, matapos isagawa ang mga emergency procedure, nagpasya ang pulisya na basagin ang pinto. Umalingaw-ngaw ang tunog ng metal sa buong hallway at biglang bumuka ang pinto sa dilim. Ang nakita nila sa loob ng apartment sa ikalawang palapag ay nag-iwan sa buong investigation team ng pagkakagulat. Sa gitna ng maliit na kwarto, nakahandusay sa sahig ang 59 anyos na lalaki at may dugo sa kanyang leeg na umaagos at kumakalat sa tile floor. Ang malakas na amoy ng bakal ay pumuno sa hangin. Sa tabi nito ay nakahiga ang isang kitchen knife na may dugo sa paligid kasama sa malalim na pula ng dugo sa sahig. Agad naman nilang tinawagan ang medical personnel at nang tinignan nila ang lalaki ay bahagya pa rin siyang humihinga. Agad siyang dinala sa ospital sa malalim na koma, ngunit ang Vietnamese na empleyada ay wala kahit saan. Tanging magulo at malamig na kwarto lamang ang naiwan, tahimik at nakakatakot. Dito na lumampas ang pangyayari sa simpleng pagkawala. Noong umaga, 2 tao ang lumabas mula sa bento shop. Pagsapit ng gabi, isang tao ang malubhang nasugatan, ang isa naman ay nawawala pa rin. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng apartment na iyon sa ikalawang palapag? Inatake ba ng lalaki ang babae at sinubukang magpakamatay? O baka naman may ikatlong tao na nakialam at inistage ang eksena bilang krimen? At kung ganoon, nasaan na ang Vietnamese na empleyada? Maraming tanong ang sumalubong sa isip ng mga investigador sa Osaka. Hindi naman sila nag-aksaya ng oras at agad nilang pinatawag ang forensics team at sinimulang i-examine ang crime scene. Ang apartment sa ikalawang palapag ay isang maliit na studio, masikip at madilim iyon. Ang liwanag ng flashlight ay sumisilip sa bawat sulok, may kalat na gamit at tila bakas ng kaguluhan. Sa sahig naman ay nanuot ang dugo sa carpet kung saan nakahandusay kanina ang lalaki. Nagkalat ang mga investigador, sinilip ang bawat sulok, binuksan ang bawat kurtina at sinuri ang bawat drawer. Lahat ay ramdam ang iisang kutob. Maaaring nandun pa rin ang Vietnamese na babae at nakatago sa isang sulok ng kwarto. Pero sa ilang oras na paghahanap, wala pa rin silang nakita. Hanggang sa madaling araw ng Abril 4, nang makakuha sila ng house search warrant dahil sa hinala ng kidnapping, nagpasya ang investigation team na palawakin ang saklaw at silipin ang buong apartment at doon natuklasan ang nakakatakot na lihim. Sa likod ng TV stand, may malaking plastic bag na katulad ng ginagamit sa vacuum sealing ng kumot at kutsyon na selyado ng duct tape at nakadikit sa bader. Nang yumuko ang isang opisyal at ginamit ang kutsilyo para putulin ang tape, natuklasan ang pinakamalupit na eksena. Sa loob ng bag ay ang katawan ng isang babae. Siya ay siniksik sa sulok sa likod ng cabinet at lihim na naitago ng husto na hindi ito natagpuan ng pulis sa kanilang unang preliminary search. Gamit naman ang professional crime scene techniques, kinolekta ng pulis ang fingerprints, blood samples at DNA at mabilis nilang nakumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Ito ang Vietnamese na empleyada na kanilang pinaghahanap. Ayon sa preliminary autopsy, namatay siya dahil sa asphyxiation. May malalim na pasa din sa kanyang leeg at nabale ang tracheal cartilage nito. Ito ay maliwanag na senyales na may matinding puwersang inilagay sa kanyang likod. Nakita rin nila ang kanyang handbag na dala-dala niya nang umalis ito sa shop. Ngunit sa loob nito ay wala na ang lahat ng laman. Ang lahat ng pera na humigit kumulang 26,000 yen o mga $180 ay wala na. Dahil dito, napagpasyahan ng pulisya na malamang planado itong pagnanakaw at pagpatay. Maingat na in-stage ang crime scene. Nakaplastik ang katawan ng biktima at ninakaw ang kanyang pera. Ang pangunahing suspect naman ay ang lalaki mismong nakita nila kanina. Ito ang nagdulot ng maraming tanong sa pulisya tungkol sa motibo ng salarin. Ginawa ba niyang mukhang biktima ang sarili o tunay ba siyang nagtangkang magpakamatay dahil sa pagsisisi sa krimeng ginawa nito? Habang hinihintay ng pulisya na gumaling ang suspect para makipagtulungan sa investigasyon, nireview nila ang records ng biktima upang makahanap ng karagdagang clue mula sa kanyang social circle. Ang pangalan ng empleyada ay si Vo Thi Le Cuyen, isang 31 taong gulang, mahinahon at magandang Vietnamese na minamahal ng lahat.
Siya ay pumunta sa Japan kasama ang kanyang asawa matapos magtapos nito sa universidad sa Vietnam na may major sa Japanese language. Nang magpakasal, nagrenta sila ng maliit na bahay sa Nishi Yodogawa Ward, Osaka, mga higit 1 milya lang mula sa bento shop kung saan siya nagtatrabaho. Sa araw, nagtatrabaho si Kuya ng part-time sa Hakahate Tei Mitsuya at siya ang paunahing naghahanda ng pagkain sa kusina. Sa gabi naman ay inaalagaan niya ang kanyang asawa at tumatawag sa Vietnam para makausap ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang mga katrabaho at regular na customer, napakasipag ni Kuyen, magalang at hindi kailanman sumisigaw sa kahit sino. Isang tahimik at mahinahong babae na laging nakangiti kapag bumabati sa mga customer at wala itong kaaway. Kaya para sa kanila, isang malaking katanungan kung bakit kaya ang isang tulad pa niya ang naging biktima ng ganoong karungmaldumal na krimen. Sa komunidad, kahit nakakaunti ang kanyang Japanese friends, may malalapit siyang grupo ng mga Vietnamese friends na madalas bumisita sa kanyang bahay tuwing day off nito para sila'y magluto, magkwentuhan at magbahagi ng kwento tungkol sa kanilang buhay. Dahil naman sa mahusay niyang Japanese language skills, siya ay nagkaroon ng simpleng pangarap. Binabalak niyang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon at kumuha ng teaching certificate, bumalik ng Vietnam para maging guro ng Japanese language para sa mahihirap na bata. Naniniwala siya na ligtas ang Japan at doon ang lugar kung saan ang pagsisikap ay may gantimpala, kung saan maaari siyang bumuo ng matatag na buhay kasama ang asawa at matupad ang kanilang pangarap. Ngunit nakakalungkot na sa lugar na itinuturing niyang pangalawang tahanan, isang malupit na krimen ang nag-agaw hindi lang sa kanyang buhay kundi pati ng kanyang mga pangarap at kinabukasan. Nagulat naman at nasaktan ang komunidad ng Vietnamese sa Japan sa balita ng pagkamatay ni Kuyen. Para naman sa pulisya sa Osaka, ang kanyang di makatarungang pagkamatay ay naging matinding motibasyon para ipagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan sa kasong ito hanggang dulo at upang maipataw ang hustisya at makapagpahinga ng payapa ang kaluluwa ng Vietnamese na babaeng ito. Nakumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima, ngunit isang malaking katanungan ang patuloy na bumabagabag sa buong investigation team. Bakit siya bumayag na sumama sa lalaki at ano ang relasyon ng dalawa na nag-udyok kay Le Kuyen na iwan ang bento shop noong umagang yaon? Upang mapabilis ang paghanap ng sagot, hinati ng pulisya sa Osaka ang kaso sa dalawang magkasabay na direksyon ng investigasyon. Ang unang direksyon ay nakatuon sa pagsusuri ng pisikal na ebidensya sa crime scene mula sa DNA samples at fingerprints hanggang sa anumang natitirang biological traces. Ang pangalawang direksyon ng investigasyon ay ang pagkuha ng mga pahayag mula sa mga taong may kaugnayan sa kaso, lalo na ang mga kapitbahay sa paligid ng building upang mabuo ang kilos at galaw ng sospek bago at pagkatapos ng krimen. Agad namang binuksan ang file tungkol sa lalaki sa apartment sa ikalawang palapag. Ang pangalan nito ay kinilalang si Yamaguchi Toshiya at siya ay ipinanganak noong 1962 na lumaki sa rehiyon ng Kansai. Ayon sa mga naka-archive na datos, wala siyang seryosong kriminal na record at dati siyang nagtratrabaho bilang truck driver sa isang lokal na transport company. Ngunit sa mga nakaraang taon, maraming pagsubok ang dumating sa buhay ni Yamaguchi. Noong nangyari ang insidente, wala siyang trabaho at atrasado sa upa ng ilang buwan at nakatirang mag-isa sa isang masikip na kwarto sa ikalawang palapag. Inilarawan siya ng mga kapitbahay bilang isang kakaiba at mahirap lapitan na tao. Nang lalabas siya, lagi itong nakasuot ng buong military camouflage uniform mula ulo hanggang paa. May ilang nagsabi rin na madalas niyang kinakausap ang kanyang sarili na para bang kausap ang isang tao sa madilim na kwarto. Hindi lang iyon, ilang beses ding nagreklamo si Yamaguchi sa bento shop sa ground floor dahil sa sobrang lakas ng tunog ng rolling shutter tuwing umaga na nakakasagabal daw sa kanyang pagpapahinga. Sa pinansyal na aspeto, nasa matinding kahirapan si Yamaguchi Toshiya. Ipinakita ng financial investigation na atrasado siya sa upa ng maliit na kwarto ng sunod-sunod na buwan at ang kanyang wallet ng matagpuan ay may lamang ilang daang yen lamang na barya. Mula dito, unang nabuo ng pulisya ang malinaw na hypothesis tungkol sa kanyang motibo. Posibleng ginawa ni Yamaguchi ang krimen upang agawin ang ari-arian ng biktima. Siya ay isang middle-aged na lalaki na may financial crisis, nag-iisa at posibleng natulak sa isang dead end at madaling madala sa isang desperasyon na aksyon. Sa sandali ng pagkawala ng kanyang kontrol, ang desperasyong iyon ay maaaring humantong sa karahasan. Natuklasan din sa investigasyon na bago ang araw ng krimen, ilang beses nang nakikihalubilo at nakikipag-usap si Yamaguchi kay Kuyen habang pumapasok
pumapasok ito sa trabaho. Ngunit wala namang personal na alitan sa pagitan nila at wala ring malapit na relasyon. Ayon sa mga katrabaho, tiningnan lamang siya nila Kuyen bilang isang regular na customer ng bento shop o bilang isang tenant sa itaas na palapag. Bukod sa mga pagkakataong iyon, wala talagang pribadong koneksyon si Yamaguchi sa biktima. Lalong pinalakas nito ang posibilidad na robbery hypothesis nga ito. Lahat ng mga ebidensya ay tumutugma sa hypothesis na ito. Ngunit upang mapalakas pa ang kaso, kailangan nila ng tiyak na ebidensya. Habang hinihintay ang paggaling ng suspect, nagpatuloy ang forensics team sa kanilang trabaho sa crime scene buong gabi. Bawat piraso ng ebidensya, mula sa duct tape at kutsilyo hanggang sa vacuum seal bag, kinuha ito at maingat na sinuri. Ang resulta ng forensic test ay naibalik ng maaga. Sa layer ng duct tape na nakabalot sa plastic bag na may laman na katawan, natagpuan ng pulisya ang malinaw na fingerprint. At nang ikumpara sa database, tumugma nga ito kay Yamaguchi Toshiya ng perpekto. Ipinakita nito na siya ang may direktang kontak sa katawan o sa madaling sabi ay siya ang nagtago sa biktima. Kinuha rin ang kutsilyong may dugo sa eksena para sa pagsusuri. Ipinakita ng DNA test na dugo lamang ni Yamaguchi ang natagpuan at walang ibang biological traces. Kinumpirma ng forensic doctor na ang sugat na humigit kumulang 4 na pulgada sa kanyang leeg ay self-inflicted at hindi dulot ng atake. Ito ay isang uri ng sugat na kalahating hangad na magpakamatay at sinadyang gawin ngunit pinigil sa kalagitnaan dahil sa instinct ng survival na nagresulta sa malakas na pagdurugo pero hindi ito nakamamatay. Lahat ng ito ay tugma sa hypothesis na nagtangkang magpakamatay si Yamaguchi pagkatapos patayin ang biktima. Bukod dito, lahat ng iba pang posibilidad gaya ng sexual assault o illegal detention ay naalis. Buong buo ang damit ng biktima. Wala namang ibang kakaibang pinsala sa katawan nito maliban sa kanyang leeg. Natukoy naman ang oras ng pagkamatay ng biktima sa pagitan ng 8:45 at 9 o'clock ng umaga noong Abril 3. Ang susunod na mahalagang clue na nakatulong mabuksan ang misteryo ay ang security camera system sa loob at paligid ng building kung saan nangyari ang krimen. Nang i-extract ang data, nakita ng mga pulisya ang huling imahe ng babae na buhay. Bandang 8:35 ng umaga noong Abril 3, umaakyat siya sa hagdan kasunod si Yamaguchi Toshiya. Sumara ang pinto ng apartment sa ikalawang palapag at mula noon, wala nang nakakita sa kanyang muli. Sa parehong araw, nahuli ng isa pang camera sa kalapit na convenience store si Yamaguchi bandang tanghali. Tahimik niyang binili ang isang bote ng sake at isang pack ng sigarilyo at bumalik sa apartment na para bang walang nangyari, ilang oras lang ang nakalipas. Pinakita ng mga larawang ito sa pulisya na nananatiling malinaw ang pag-isip ni Yamaguchi pagkatapos gawin ang krimen. Hindi siya tumakas, hindi nagpanik, ngunit kumilos ng may nakakakilabot na kalmadong disposisyon. Upang higit na linawin ang nangyari ng umagang yaon, inimbitahan ang may-ari ng Bento Mitsuya shop para sa questioning. Sinabi niya na bandang alas 8 noong Abril 3, dumating si Yamaguchi sa shop nang mas maaga kesa karaniwan. Bumulong siya kay kuya ng isang bagay at sabay silang umalis. Hindi malinaw sa may-ari, ngunit bahagya niyang narinig si Yamaguchi na nagsabi tungkol sa "The boss asked me to", kaya sumunod si Kuyen sa kanya pataas ng walang alinlangan. Ipinakita rin sa investigasyon na ang huling tawag ni Kuyen noong gabi ng Abril 2 sa kanyang asawa ay normal ang nilalaman at walang kinalaman kay Yamaguchi. Inimbitahan rin ang kaibigan at asawa ni Kuyen para magbigay ng pahayag. Lahat ay nagpatunay na hindi niya kailanman nabanggit ang lalaki sa itaas na palapag at wala ring anumang personal na alitan sila. Muli, lahat ng clue ay nagtuturo sa iisang direksyon. Ang tanging motibo ng lalaki ay pagnanakaw lamang. Ang breakthrough naman sa kasong ito ay nangyari noong Abril 6 taong 2022 nang muling nakabawi ng malay ang suspect pagkatapos ng ilang araw sa paggamot. Sa dami ng ebidensyang nakolekta, sapat na ang dahilan ng pulisya para arestuhin si Yamaguchi bilang pangunahing suspect. Sa harap ng pulisya ngayon, hindi na nakipaglaban si Yamaguchi Toshiya at agad na inamin ang lahat. Sinabi niya na nabubuhay siya sa matinding kahirapan, walang trabaho, may utang na libu-libong yen at tanging ilang daang yen na barya lang ang laman ng kanyang wallet.
Sa desperasyon daw na iyon, naisip niya ang isang pabigla-biglang plano. Nakawan ang Vietnamese na empleyado na nagtatrabaho sa rice shop sa ilalim ng kanyang apartment. Noong umaga ng Abril 3, gumawa si Yamaguchi ng kwento tungkol sa boss na may kailangan at inakit si Kuyen sa kanyang kwarto. Pagkasara ng pinto, tumayo siya sa likod niya at biglang ginamit ang chokehold. Ayon sa kanya, natutunan daw niya ang chokehold mula sa isang judo program sa telebisyon. Nang mawalan ng malay ang babae, hinanap niya ang kanyang wallet at kinuha ang humigit kumulang 26,000 yen o mga $180. Sa sandaling iyon, sinabi ni Yamaguchi na alam niyang hindi na siya makakabalik pa. Sa takot at panik, itinago niya ang katawan at pagkatapos ay nagtangka itong magpakamatay at umaasang tapusin na ang lahat. Ang pahayag ni Yamaguchi Toshiya ay kalaunan ay ikinumpara ng pulisya sa digital data para sa isang verifikasyon. Kinuha rin ang kanyang telepono para sa pagsusuri at ang mga resulta ay nagbigay ng kilabot sa mga investigador. Sa history ng kanyang internet search, hinanap ni Yamaguchi kung paano tapusin ang buhay at tungkol sa life insurance para sa mahihirap ilang araw bago niya ginawa ang krimen. Ang mga search ng ito ay nagpapakita ng malalim na psikolohikal na problema nito at desperasyon. Upang mas maunawaan ang totoong motibo sa likod ng malupit na kilos, kumonsulta naman ang Osaka Police sa mga eksperto sa criminal psychology. Tinataya naman ng mga eksperto na pagkatapos gawin ang krimen, pumasok si Yamaguchi sa estado ng panik at emotional na pagkabingi, kaya nanatili siyang kalmado ng pumunta sa convenience store at bumili pa ng sake at sigarilyo. Ang tila walang pakialam na kilos na iyon ay isang paraan ng self-soothing at pagtatangkang itago ang kanyang guilt at limutin daw ang takot sa parusa sa pamamagitan ng alak at usok ng sigarilyo. Noong Abril 6 taong 2022, may sapat ng ebidensya, confession at resulta ng pagsusuri kaya opisyal na inaresto at ikinulong ng Osaka Police si Yamaguchi Toshiya. Dinala siya sa detention center at na-stabilize na ang sugat sa leeg habang hinihintay ang formal na kaso laban sa kanya. Mula sa mga nakalap na ebidensya, nabuo ng Osaka Police ang buong pangyayari. Noong unang bahagi ng taong 2022, namumuhay si Yamaguchi Toshiya sa isang maliit na inuupahang kwarto, hirap sa buhay at baon sa utang. Madalas niyang makita si Le Kuyen, ang Vietnamese na empleyada sa bento shop na dumarating ng maaga para maghanda. Noong gabi ng Abril 2 taong 2022, desperado dahil sa utang, naisip ni Yamaguchi na nakawan si Kuyen. Iniisip na bilang dayuhan, baka hindi ito lumaban. Kinaumagahan, Abril 3, 8:30 ng umaga, sinuot niya ang camouflage outfit, dinala ang duct tape at maliit na kutsilyo at pumasok sa shop kung saan naghahanda si Kuyen. Niloko niya itong kailangan siya ng boss sa itaas kaya sumunod si Kuyen sa kanya hanggang sa apartment. Pagdating doon, sinara ni Yamaguchi ang pinto at agad na humingi ng pera. Tumutol naman si Kuyen at sinabing tatawag siya ng pulis dahilan para magpanik si Yamaguchi. Tinakpan niya ang bibig nito at nang magpumiglas ang biktima, hinawakan niya ang leeg nito hanggang mawalan ito ng malay. Kinuha niya ang pera na 26,000 yen at itinago ang kanyang telepono. Sumunod ay isinilid niya ang katawan nito sa vacuum-sealed plastic bag at itinago sa likod ng TV stand. Sa tanghali naman ay bumili siya ng alak gamit ang ninakaw na pera at nagpa siyang tapusin ang sariling buhay. 9 na buwan matapos ang insidente, nagsimula ang paglilitis. Sa korte ay binawi ni Yamaguchi ang unang pag-amin at iginiit na aksidente lamang ang nangyari, na gusto lang niyang manghiram ng pera sa babae. Sinubukan naman ng depensa na pababain ang kaso pero handa ang prosekusyon. Ipinakita nila ang reconstruction at CCTV na nagpapakitang malinaw ang motibo at paggamit ng lakas nito. Taong 2023, ibinaba ang hatol. Tinanggap ng hukom ang argumento ng prosekusyon at hinatulan si Yamaguchi ng life imprisonment na may posibilidad lamang ng parol pagkalipas ng 35 na taon. Umiiyak ang pamilya ni Kuyen habang hawak ang kanyang larawan at kahit papaano ay nabawasan ang sakit na nadarama nila. Sinubukan pa sanang umapila ni Yamaguchi pero kalaunan ay binawi na niya ito. Opisyal na naging final ang hatol noong Pebrero taong 2023. Isang buhay ang naglaho para sa halagang 26,000 yen, isang trahedyang yumanig sa Japan at Vietnam at ito ay naging babala
sa mga panganib na maaaring kaharapin ng mga foreign workers kahit sa bansang kilalang ligtas. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kasong hindi lang tungkol sa krimen, kundi ito'y tungkol sa mga aral na dapat magsilbing gabay sa ating lahat. Ang kasong ito ay isang paalala na kahit sa mga lugar na kilala bilang ligtas, may mga taong handang samantalahin ang kahinaan ng iba. Isang babala na minsan, sapat na ang isang maling tiwala, isang maliit na pagsunod, o isang segundo ng pag-aalinlangan para magbago ang buong kapalaran ng isang tao. At gaya ng dati ay kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mo kalimutang ilagay ang iyong saloobin sa comment section at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo to napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.